Nandito tayo ngayon sa video at tatanungin natin ang dati nilang trabaho bago sila naging isang vlogger. Boy, ano ang trabaho mo dati? Ang dati kong trabaho, Jollibee boy. Ako yung gumagawa ng burger. Grill boy. Grill boy kung tawag. Kaya pag masarap yung gawa niya, ako yun. Alam mo ba't ako natanggal? Bakit? Nahuli ako kumakain ng burger. Legit. Weh, ilan kinain mo nun? Isa lang. Bawal ba yun sa Jollibee? Bawal yun kasi naka-ano yun eh. Nakalista. Ito naman, sa dako naman tayo. Sa 700k subscribers. Sa mga hindi nakakaalam, Ayan. ang mascot ng Shakey's ay kinuha sa ulman ng katawan ko. Mga panahon kasi na yun, tumigil na ako sa pag-aaral. Tapos may kumuha sa akin. Party needs yun. After nun, yun, sumasayaw-sayaw ako, nagpupoto-poto ako. Tapos nangailangan sila ng mascot. Tapos sakto sa akin yung mascot. Ginawan pa nga ng commercial yun. Ikaw yun? Oo, ko yun. Hanggang sa sumakto sa akin. Kasi may unang mascot nun eh. Tapos gumawa ulit ng bagong model ng mascot. Ay, naisukat ko. So, simula nun, naging mascot ka na talaga. naging mascot. Ilang years yun? Sa taon lang. Tapos may sayaw pa yung boy nga. Sayaw na no. Wow! Make it wow! Wow! The world is so meow. Ganun sa'yo nun, G. Kung nanonood ang may-ari ng Shakey's, anong masasabi mo? Kunin nyo kaming endorser. Pwede ko ba sabihin yung dati ko? Sige, ano talaga yung trabaho mo? Yung sinabi ko doon kanina, side hustle ko lang. Side hustle. Ano talaga yung pinakatrabaho mo? Dati akong artista talaga boy. Ang lakas oh! Sa Viva Max ako boy. Oh. Eh kaso, maliit ko. Vlogger na lang. Wow! Di pala pwede doon yung ganda. Hindi, mali. Di sa mali niya, titim mo kasi baliko. Nakaganon no? Tinangganda mo doon direct. Ay boy! Bago tayo dumako, itong unggoy natin kasama. Ay oo, yan. Interviewin natin tayo. Ikaw naman, ano dati mong naging trabaho talaga? Seaman. Anong ginagawa mo sa Seaman nun? Ano Recommended lang yun ng uncle ko, ganun, na dito ako mag-apply kasi inter-island lang yun eh. Hanggang sa, yun, pag-apply ko doon, hindi ko alam yung trabaho. Sanay ako na palagi nasa bahay, computer lang, ganun. Pagdating doon, gaganon ka. Anong ginaganon? Mga dumi sa sa mga bodega. Grabe. Gaganunin mo yun, tapos wawalisan mo, tapos kakatok ng kalawang. Pak. Tapos pagkatapos ng katukin, gagrinder niya. Zing. Ganun. Tapos hanggang sa pipinturahan mo na. Ganun na yung pintura nun. Ganun yun. Ilang buwan ka? Ano yan? Isang taon ka. Nawala. Eh ngayon, ano ka na ngayon eh? Vlogger ka na eh. Ano masasabi mo sa mga tao na nagisiman ka tapos naging vlogger ka na ngayon? Parang nakaka-proud. Di kung ano yung mga gusto nyong gawin sa buhay. Huwag nyong hayaang diktahan kayo ng ibang tao. Dapat kayo magsapat. Tama yun. Okay ba? Daming pag-aaral kay Makmak. Yung sa dalawa dito, yung kay Balong tsaka kay Yang wala, alang kwenta. Boy, alam mo yung aral sa akin? No matter what happened to your life, just push it. Whoops! Teka lang. Nung nakaraan araw ay gumagawa tayo ng magagandang content. Kaya naisip ko mag-upgrade ng mga vlogging equipment para mapaganda pa lalo ang mga videos natin. Ang hirap lang nito, wala na tayong pera. Kaya naghanap ako ng ibang paraan para kumita ng pera. Ang pinaka-the best way na nakita ko is trading. Kaya nagsimula agad ako na maghanap ng isang trading platform. Ito nga pala si FBS. Madami akong nalaman dito, pero sa tingin ko, goods naman siya. Kaya gumawa agad ako ng account at nag-invest ng $138. Kaya ngayon, kumikita ako ng paunti-unti. Paunti-unti na rin, lumalaki ang investment ko. At ikaw, pwede mo din tingnan ang FBS. Kung ano ba ang magagawa sa'yo. Ang FBS, isang licensed global broker na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong traders mula noong 2009. Madali magsimula sa FBS app dahil madadownload mo lang siya sa Google Play at App Store. Madaling gamitin lang ang app dahil sa easy to use interface nito. At nagpapadali ito sa pamamahala sa iyong mga trades, deposit at withdrawals. Lahat na nasa iisang lugar. Bukod pa dito, nag-aalok ang FBS ng iba't ibang tools at resources na nakalaan para sa mga beginners na katulad natin. Ang pag-setup ng account ay mabilis at madali. Kailangan mo lang gumawa ng profile sa personal area, sa website o sa app. Dito, pwede mong i-manage ang mga trading accounts. Tingnan ang transaction history, subaybayan ang performance sa trading, at tingnan ang education section para sa valuable learning resources. Nag-aalok nga pala ang FBS ng real at demo account para makapag-practice o mag-trade ng totoo. Meron ka ding flexible leverage option na umaabot ng 1 to 3,000. Kaya may kalayaan kang mag-trade ng mas malaki. At may higit sa 550 CFD base instrument na available, gaya ng global indices, stocks, meta,
morals at energy. Kaya malawak ang pwedeng pagpilian. Mag-enjoy sa competitive trading condition na may spread na nagsisimula sa 0.7 pips at ultra fast order execution mula sa 0.01 second para makatulong sa iyo para ma-optimize ang bawat trade. Handa ka na bang magsimula? Kaya ikaw, sumama ka na sa akin dito sa FBS, ang iyong trusted trading partner. Mag-register na ngayon at maranasan ang mundo ng trading kasama si FBS. Link in the description. Back to video. Ano naging trabaho niyo dati? Ikaw, nahihilig kang mag-ambush interview ngayon Dahil nag-start kasi ako mag-work, 8 years old ako. Tapos nung 8 years old ako, ang una kong work, nag-host ako sa isang cable show sa UNTV. Channel 37 siya noon. Tapos, pinaaral ako sa isang music school. Nung high school na ako, dyan, may naka-discover sa akin, tapos pinag-audition ako sa Viva. Uy. Hindi sa Viva Max. Wala pa yun nun. Si Balong kasi, kasi dati nag-Viva Max daw siya. Kaya tinanggal. So, nag-audition ako sa Viva Records. Doon, nakuha ako. Ang pinaka-first project ko doon, naging member ako ng Pop Girls. Tapos, nag-show kami before sa Party Pilipinas tuwing Sunday. Ayun yung panahon na nandun si Bon. Oo, naabutan niya yun. Sa mga... Sorry. Yun, sa mga mall show namin, naabutan ni Bon. Alam mo si Yuki, no? Ginanon yung damit to. And tapos after ko maging singer naman, doon pumasok na rin ako sa pag-aartista, nag-ano na rin ako, movies, series. Yun yung pinaka-last kong work bago ko maging vlogger. Tapos si Girl. Oo, yun pala. Ayun yung last, no? Hindi kasi, ano yun eh, sabay yun eh. Yung Z-Girls sa Korea, tapos uuwi ako dito sa Pinas, mag-stay ako ng 2 weeks para mag-shoot ng movie. Tapos babalik ako ng Korea. Kasi yun yung nasa contract ko eh. So, Hassle pala yun. ganun. Hassle. So mga kaibigan, matatawag natin si Ate Carlin ng Hassle Girl. Ito na ang pinaka-penali natin mga kaibigan. At hindi natin alam kung ano naging trabaho niya. Dati bagong nakaabot ng 6 million subscribers. Ano yung naging trabaho mo bago ka naging vlogger? Dati naging banda ako ng computer shop. Pero na-realize ko, dahil sa computer shop na to, may nakilala ko. At ito ang tinrabaho ko. Wala pa. Tinrabaho ko nun, supportahan si Carlino Campo. Lumilindol? Ayun yung naging trabaho mo yun. Yun na yun. Parang Imagine ano? mo, pre, kinikita namin sa computer shop, pinapapamasahe ko lang papunta sa kanya. Ang lakas, oh. Diba? Ako pala ang trinabaho mo? Isipin mo na, nagbabantay ako, part-time estudyante, nagbabantay sa computer shop para makapangkupit at makapunta sa mall show ni Carlin. Uy. So, simula nun, naging college student ako, na-realize ko, wala, di ako papansinin ni Carlin hanggat wala akong trabaho. Ay, oo. Ayun nga iba. Estudyante lang ako eh. So, nag-apply ako Ayan, saan ka nag-apply? sa Starbucks. Uy, yaman nun. Yaman, Starbucks. Nag-apply ako doon bilang barista. So, 3 Starbucks ang binigyan ko ng resume. Tapos, 3 yun, hindi ako tinanggap. Eh, bakit naman? Kasi natanggap daw ako sa puso ni Carlin. Hindi ko na ba love my life? Pagkatapos nun, na heartbroken ako. Broken-hearted ako dun sa Starbucks. Oo. So, nung na broken-hearted ako, gumunon yung Starbucks. puso ko. Love scars, takot na akong masugatan. Sa Starbucks kasi hindi ka tinanggap eh. So, sabi ko, ay, kailangan ko maghanap ng tunay na trabaho para pansinin ako ni At Carlin. ayun yung... At doon na ako nagsimula maging Facebooker. Facebooker. Alam mo kung bakit? Nagsisimula pa lang ako sa YouTube noon. Wala akong subscriber. Dahil 3 taon na akong walang subscriber. Ngayon, nagsimula ako sa Facebook ng upload. Nire-upload ko sa Facebook yung mga upload ko sa YouTube. Kinukuha ngayon ng Filipino. Uy. Doon na ako napansin ni Carlin kasi nag-million yung views ko doon. Kay yung ina naman si Ate Carlin. No, yung pinuntahan. Paano kayo nag-meet ni ate noon? Ano? Unang meet namin ni Carlin, nag-message talaga siya sa akin. Kailan mo ba ako pupuntahan dito? Uy! Oh! Na-reveal! Uy! Daddy, ayusin mo. Paano kayo nag-unang nag-meet? Sino nag-unang nag-chat ganun? Gulat nga ako kasi nung una namin pinuntahan ko siya sa backstage. Tapos, ngayon, hinawakan niya yung kamay ko. Sabi, ikaw si Carlos Yulo, ako si Chloe. Pero pre, sa aspeto ng tunay na trabaho, wala talaga ako naging work. Naging ano lang ako, streamer sa Tier 1 noon. Oh. Nung
nung nagtrabaho ako bilang full-time YouTuber na, doon na ako humingi ng saklolo. Kanino? Saklolo sa mga tropa. Sabi ko, pre, parang kailangan natin gumawa ng isang malupit na hoodie merch. So nagpagawa ako nun. Tapos yun na yung una kong hakbang para muling mapansin ako ni Carlene. Naalala mo, ito yung picture. Kinuha ko si Carlene. Tapos, ngayon, kinuha ko na si Carlene bilang model ng BG Hoodie. Doon ko na siya unti-unting pinormahan at ayun kami. Ilang years pala yung trabaho mo? Ang tagal ng trabaho mo, mga 5 years, 6 years. So mga kaibigan. Hindi ako babae para sa lahat. Yun pa naman yung gusto mo. Son. Mga babae na para sa lahat. Uy, hindi Babae na para sa lahat. Peace. Subscribe. Subscribe. Ako sa'yo, bawasan mo ang lande. Di ganyan galaw kung gustong Wala na pala.